sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, patuloy na kumikilos palayo sa Babuyan Islands ang Super Typhoon Nando. Batay po yan sa Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa alas 8 ngayong gabi. Sa satellite image, kita kung gaano kalaki ang sirkulasyon ng super bagyo. Malakas na alon, hangin, pati na ulan ang dala nito sa Northern Luzon at iba pang lugar. Isang patay sa landslide at patuloy ang pagsaksi ng GMA Integrated News ngayong ramdam pa rin ang epekto ng super bagyong Nando at pinaigting nitong habagat. Inulan at binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Rizal mula hapon hanggang ngayong gabi. Epekto po yan ng habagat na pinaigting ng super bagyong Nando. Saksi, si Mark Salazar. Ramdam ang hagupit ng habagat na pinalakas ng super bagyong Nando sa Kawit, Cavite kaninang hapon. Gayon din sa Baras, Rizal, tila naging ilog ang daan sa sitio Paupawan. Nasiraan pa ng motorsiklo ang isang rider. Ang mga naturang lugar kasama sa orange rainfall warning na inilabas ng Pag-asa alas 5 ng hapon kanina. Ibig sabihin nakakaalarma ang pagbaha at posible ang landslide. Kasama rin sa orange rainfall warning ang Metro Manila. Malamig at malakas ang hampas ng hangin sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bandang alas 4 ng hapon. Halos zero visibility sa E. Rodriguez at Araneta Avenue. Malakas na ulan din ang sumalubong sa mga motorista sa Quezon Avenue. Sa Amoranto Street, napapasayaw ang mga puno sa lakas ng hangin. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, gutter deep ang baha sa Araneta Avenue underpass. Binahari ng ilang bahagi ng Timog Avenue, kanto ng Kamuning at Scout Ibardulaza. Sa Sergeant Rivera Street, nagsabay ang baha at pagbagal ng usad ng trapiko. Tuloy-tuloy ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila hanggang gabi. Pasado alas 7 ng gabi hanggang hita ang tubig sa ilang bahagi ng Araneta Avenue. Nag-utos na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng preemptive evacuation sa mga barangay na madaling bahain. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Cagayan kung saan may mga inililikas pa ring residente ngayong gabi. At mula sa bayan ng Santa Ana, saksi live si Nico Wahe. Nico? Iya, kahit kasagsagan na ng pananalasa ng Super Typhoon Nando, ay tuloy pa rin ang pag-rescue ng MDRRMO Santa Ana, lalo na yung sa mga nakatira sa ilog at saka sa may coastal area. Kanina kailangang ilikas ang ilang residente sa barangay Visitasyon. Sila yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Binuhatan ng rescuers ang ilang bata. Kailangan ring alalayan ang babaeng ito na hirap maglakad. Sa evacuation center naman kanina sa barangay Palawig, na isa sa mga coastal areas, 124 na pamilya ang nananatili roon. Pero may ilan na bumalik na raw sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, Pia, buong magdamag naming naramdaman ang lakas ng Super Typhoon Nando. Walang humpay ang malakas na buhos ng ulan at hanging dala ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. May mga nabuwal na puno, naputol na kawat ng kuryente at mga natuklap na yero. Halos zero visibility sa nadaanan naming port area dahil sa sama ng panahon. Biyernes, nung nandito tayo sa bahaging ito mismo ng Santa Ana, Cagayan, at sabi ng mga mangingisda noon ay kailangan nilang iangat yung kanilang mga bangka dahil aangat yung tubig dito sa bahaging ito. At ngayon, ganun nga yun nangyari. Dahil sobrang lakas ng hangin, sumilong muna kami sa gymnasium ng Santa Ana, kung saan lumikas sa mga galing sa baybayin. Matagal na kami dyan, sir, pero lumikas lang kami kaninang hapon. Malakas na kaninang gabi, kaya lumikas kami. Bago magtanghali, mas lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando. Nagliliparan na ang ilang gamit gaya ng basurang ito at mga sanga ng puno. Ang truck na ito, gumagalaw rin dahil sa lakas ng hangin. Nandito kami sa may munisipyo. Dito na kami tumuloy dahil
wala kaming ibang mapuntahan. Buti na lang may gymnasium. At sa ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon. Napakalakas ng hangin. Yung mga puno halos wala nang tigil talaga yan. Mula pa kanina, mula pa kagabi. Kung tutuusin, ng alas 11. At maya-maya ay dumating ang rescue ng Santa Ana. Ilang stranded na papasok sana sa trabaho ang ni-rescue. Nung nasa Tuguegarao kami sir, hindi pa ganito sir. Pero naabutan na kami dito sa Aparito Santa Ana sir. Na-stranded po kasi kami dyan sa may palengke po. Masyadong mahangin daw po. Nirescue rin ng munisipyo ang grupo ng mga kababaihang nakatira sa gilid ng dagat at nagtatrabaho umano sa isang kasino rito. Po ng hangin. Sumisipol. Natatakot kami, hindi kami nakatulog. Malapit kasi sa dagat, kaya possible baka biglang mag-storm surge. Tapos lumalakas pa naman yung hangin saka ang hangin. So hindi sila safe dito sir. Kaya kailangan natin silang evacuate. Sa gymnasium muna sila pansamantalang dinala. Ramdam din ang malakas na hangin, ulan at alon sa Kalayan. Ayon sa MDRRMO, nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa dagat at ilog. Pinasasayaw ng malakas na hangin at ulan ang mga puno sa bayan ng Kamalanyugan. Sa Tuguegarao City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga nakatanim na palay. Pinilit namang anihin ng ilang magsasaka sa Ilagan Isabela ang mga tanim na palay at mais bago ang pagtama roon ng bagyo. Talagang pinipilit na inaani. Ang problema, wala namang bibili. Masisira din sa kwan. Buti kung makabilak na Ayon sa PDRRM sa Isabela, halos 500 pamilya nang nag-preemptive evacuation sa ilan pang bayan doon. Pia, sa mga oras na ito ay medyo naglaylo o nagpahinga muna ng kaunti itong lakas ni Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana. Pero makakaramdam pa rin ng mga pabugso-bugsong lakas ng hangin. Kaugnay naman sa supply ng kuryente, ayon sa PDRRMO ng Cagayan, 20 sa 29 na kanilang bayan ay walang kuryente ngayon. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Ilang residente sa isang sitio sa Zambales ang ayaw pong munang lumikas sa kabila ng bagsik ng super bagyong Nando. At ang ilang mangingisda naman umaaray dahil hindi po sila makapalaot. Saksi, si Marisol Abduraman. Nakatago sa puno ang mga bangkang ito sa Sitio Longos, Barangay Bolitok sa Santa Cruz, Zambales. Ang mga nakahilerang mga bangkang ito naman inilagay sa mas mataas na lugar. Ito'y bilang paghahanda sa bagyo. Pero ligtas nga ang kanilang mga bangka, kumakalam naman daw ang kanilang mga sikmura. Halos magdadalawang linggo na raw kasi silang hindi nakakapalaot. Dumidiskarte na lang sila para may mapagkakakitaan. Sa taniman, ganyan, pero wala na rin ang taniman ngayon. Yan, dito rin nga, nagsisisi doon ng mga maliliit na shells dito. Kinukuha nila ng 4 tabo, 20, ganyan, 15, isang tabo. Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa ang Sitio Longos na binabantayan ng barangay. Halos 600 pamilya ang nakatira rito. Magsasabay po yan, tubig sa tabang at tubig ng alat. So, babahain ho sila. Sila po talagang number 1 priority po namin. Kanina, nag-ikot ang mga taga-barangay. Huwag na natin hintayin yung malakas ang hangin o alon man. Bukas naman yung ating school para sa lahat. Maaga rin daw na naghanda ang Santa Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinusta rin namin ang mga nakatira sa mga coastal barangay sa Iba. Andito tayo ngayon sa Sitio Corocan sa Barangay Lipay Dingin sa Iba, Zambales. Kung tutuusin, napakadelikado na lugar na ito, lalo na kapag ganitong bumabagyo. Napapagitan kasi ito ng dagat at ilog. Pero sa kabila niyan, ayaw pa rin magsilikas ng mga nakatira rito. Gaya ng senior citizen na si Jesus Atienza, kahit nakatira sa gilid mismo ng ilog. Tagal na po na kami, kahit naman lang sa bagay, hindi kami po lumilikas. Dito lang kayo? Dito lang kami. As in dyan sa bahay niyong yan? Paano yun? Baka mag-iba anytime. Wala pa po nang hindi pa po nang higiba yan, matibay po yan. Bakit nandito pa po kayo? Hindi namin siyempre yung bahay namin. Hindi pa naman kami inaabot, mami. Nag-impake naman na si Evelyn pero hindi pa rin siya umaalis. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Walang income. Ilang araw na po kayong hindi lumalaot. May 2 buwan na ata ito ngayon. Yung lakas ng talabo ng tubig. Hindi ka... Patuloy na minomonitor ng PDRRMO ang 13 bayan sa probinsya, kabilang ang 11 coastal municipalities. Nakaantabay rin ang mga heavy equipment sakaling kailanganin.
tulad kung magka-landslide. May mga bagyo, yun nga po, muscle memory na po sa amin. Coordinated na po tayo sa lahat ng uniform personnel. Nagpi-preemptive evacuation kami sa mga areas na talagang ganyan, no, na usually na binabaha. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Hanggang sa mga oras na ito, baha pa rin sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. At kumuha po tayo ng update sa live na pagsaksi ni Jomar Apresto. Jomar? Pia, narito ako sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Kung mapapansin mo sa aking likuran, malalim pa ang baha. Ayon sa ilang truck driver na nakausap natin kanina, umabot sa hanggang bewang ang taas ng baha, kaya hindi makadaan ang ilang motorista. Sa rampa ng Skyway Stage 3 sa Araneta Avenue muna, nananatili ang mga residente ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Mag-aalas 7 ngayong gabi nang umabot sa hanggang bewang ang taas ng baha sa kanilang lugar, partikular sa Florentino Street. Ang 20 years old na si Kenneth Igarta, naabutan pa namin habang nagmamando ng trapiko sa lugar. Kawang-gawa niya raw ito sa mga motorista upang hindi sila dumiretso at lumubog sa baha. Ligpit po muna ako ng gamit ng bahay namin bago po ako lumabas. Bilang Pilipino, dapat maging mabait tayo sa kapwa natin Pilipino kasi yun naman tradisyon natin, maging mabait. Ang pahinante naman na yan, nagtatanggal ng mga sumamang basura sa paglusong nila sa Araneta Avenue. Pero maliban sa mga truck, wala nang ibang sasakyan pa ang nakadadaan sa lugar dahil sa taas ng baha. Sa bahaging ito naman ng Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo pa rin, kita ang mga residente na lumulusong sa hanggang bewang na taas ng baha. Ang sasakyang ito, tumirik matapos mapadaan sa lugar. Hindi niya napansin na may malalim na yung tubig dyan. Dire-diretso talaga siya. Tapos banda ron sa may bandang gitna, napahinto na siya. Tapos humingi na siya ng tulong para itulak. Marami raw talagang motorista ang madalas tumirik sa lugar dahil walang nagga-guide. Wala nagbibigay ng babala. Sana may barangay man lang na, 'di ba, na pumapara sa mga nagkakamali kasi kawawa rin sila, nalulubog, gastos talaga malala. Baha rin ang bahagi ng Santo Domingo Street kaya may ilang motorista ang nag-aalangan dumaan. Sa bahaging ito naman ng Quezon Avenue, corner Santo Domingo, gutter deep ang taas ng baha pasado alas 8 kanina. Pero mabilis din naman humupa ang baha. Pia, wala ng pag-ulan na nararanasan dito sa Araneta Avenue, pero baha pa rin itong lugar. Pero sa kabila niyan, may nakikita na tayong mga maliliit na sasakyan ang dumadaan dito sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto ang inyong saksi. Nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam, Binga Dam at ang Buklaw Dam. Nagbabala naman ang pag-asa na posible ang mahigit 3 metrong storm surge o daluyong sa Ilocos Norte. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Malakas na alon ang naranasan sa Batanes. Sinabayan pa yan ng malakas na ulan at hangin kaya pahirapan ang pag-iikot o road inspection ng Basco PDRRMO. Sa bayan ng Uyugan, halos matangay ang mga puno. Ganyan din ang sitwasyon sa Lawag, Ilocos Norte. Halos umabot naman sa 2 metro ang taas ng alon. Sa Pagudpud, binabalaan na rin ang mga residente sa banta ng storm surge. Sa tala ng Ilocos Norte PDRRMO, nasa 63 families o mahigit 170 individuals na ang mga indilika sa isinagawang preemptive evacuation sa mga bayan ng Pagudpud, Bacara at San Nicolas. Maulan din sa Dagupan City. Naka-alerto pa rin ang mga otoridad sa posibleng epekto ng Super Typhoon Nando. Open na yung mga evacuation centers naman and ready to accept evacuees. And mamaya, check po natin sila mamaya kasi ang usapan namin is dapat before nightfall, nakapag-preempt na sila. Umabot naman sa Alert Level 3 ang antas ng tubig sa Marusay River sa Calasiao. Sa bayan ng Mangaldan, binaha ang mga palay. Nagsimula na ring umapaw ang mga creek. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng MDRRMO para i-monitor ang sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nananalasa pa ang Super Typhoon Nando pero binabantay na rin ng pag-asa ang isang bagong low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papalayo na sa Babuyan Islands ang Super Typhoon Nando pero nakataas pa rin doon ang signal number 4.
pati na sa hilagang kanlurang bahagi ng mainland Cagayan at sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, hilaga at gitnang bahagi ng mainland Cagayan, hilaga at gitnang bahagi ng Apayao at sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela at natitirang bahagi ng Apayao. Pati na rin po sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at hilagang bahagi ng Benguet. Signal number 2 rin sa Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa natitirang bahagi ng Benguet. Pati na rin sa natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at hilagang bahagi ng Quezon. Ay sa Pag-asa, posibleng pumasok sa PAR ang bagong LPA sa mga susunod na araw. May mataas na tsansa ito maging tropical depression sa susunod na 24 oras. At kung sakali, ay tatawagin itong bagyong Opong. Wala pang epekto ang LPA pero patuloy na pinalalakas ng super bagyong Nando ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, unti-unting mababawasan pero may mga pag-ulan pa rin sa Luzon bukas. At maging sa Metro Manila, posibleng maulan at maulap. Inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at Mindanao sa hapon. Hindi pa ibinibigay sa Senado at hawak pa rin ang kampo ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang computer na naglalaman umano ng tala ukol sa mga nangurakot sa mga flood control projects sa lalawigan. Saksi si Joseph Moro. Nitong Sabado, pinayagan si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na lumabas sa Senado at kunin ang desktop computer sa kanyang bahay. Laman umano ng computer ang tala ng mga nangurakot sa mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 kabilang ang ilang politiko. Doon po sa computer, doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga personalities. Yan, sasabihin ko po, na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Ayon sa abogado ni Hernandez na si Attorney Raymond Fortun, pinag-aagawan niya ang computer. Meron pong mga request po yung Senado na, kasi binigyan na po yung Senado ng mga ilang mga dokumento, no, print out na yung nilalaman ng computer. Opo. Ang problema, gusto nilang kunin yung buong computer. May tawag pa umano ng pagbabanta. Pag hindi daw tinurn over yung computer, ay i-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda na sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. Okay. Now, we feel that that is a threat. Again, hindi po senador ang nagsabi po niyan. Bakit nyo kami ina-arm twist, no? We've already made the decision no, na ibibigay namin itong computer sa ICI because minandato ng ating Pangulo yan eh. Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. But remember that insofar as the Senate is concerned, sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, hindi raw natuloy na ibigay ni Hernandez ang kanyang computer sa Blue Ribbon Committee dahil sa payo ng kanyang abogado. Nasa kustodiya pa rin ang kampo ni Hernandez ang computer. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Very inquisitive. bakit paano sir? Ay, hindi, maraming tanong eh. All three commissioners, especially the chairperson. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices. We're mulling on the idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint na kami. Huwag kami mag-insert. Si Lacson nagsumite naman ng mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga maanumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat. Ayon kay Senator Soto at Lacson, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez.
Kinundi na naman ng chairman ng ICI na si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper ng mga opisyal na dokumentong may kinalaman sa mga flood control projects ng mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko para sa transparency at accountability. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District ayon sa report ni Special Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ICI. I have already issued a formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City, with an order for preventive suspension of 90 days. Noong Biyernes ay finis ng Court of Appeals ang karagdagang 592 bank accounts ng mga personalidad na may kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kasama rin dito ang freeze order sa 18 na real estate properties, 3 insurance policies at 73 na mga motor vehicle. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinabi po ngayon ng DILG na samut-saring kaso ang maaaring kaharapin ng mga naaresto sa gitna ng gulo sa Maynila kahapon. Saksi, si Van Mayrina. Sa kabila ng mga batuhan, pagsusunog, paninira ng mga gamit at establishmento, girian sa pagitan ng mga pulis at mga sibilyan, ang mga pagtitipon sa EDSA kahapon. At sa Luneta, itinuring ng Malacanang na peaceful rally. Sabi ng Malacanang na dungisan lang ang mga protesta dahil sa anilay pagmamanipula at paggamit sa mga kabataan na nagresulta sa kaguluhan. Kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Tin-itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Mahigpit ngayon ang seguridad sa palasyo, sakaling maulit ang tangkang paglusob ng mga nais manggulo. Ayon sa Malacanang, nakatutok ngayon ang Pangulo sa Bagyong Nando at pinasisiguro sa mga ahensya na handa sila magbigay ng tulong saan man kailanganin. Ayon sa Interior and Local Government Department, samot-saring kasong maaaring harapin ng mga naaresto at ng mga mapapatunayang nasa likod nila. Arson, grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunodin yung palasyo, is a seditious act in itself. Naglatag ng guidelines ang Department of Justice dahil sa mga naarestong individual. We alerted the SWD about the presence of minors kasi nga under the law, we cannot try them as adults. And we have to determine many things. And the protection of the DSWD is always important in treating such suspects. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Epektibo bukas ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. 80 sentimos sa kada litro ng diesel habang piso ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Piso rin ang dagdag sa presyo ng kerosene. Pabor si House Speaker Boji Din na ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng mga maanomalya umunong proyekto kontra baha. Dapat daw makipagtulungan na lang ang mababang kapulungan sa Independent Commission for Infrastructure. Saksi, si Sandra Aguinaldo. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, may impormasyong umalis na umuno ito sa Amerika. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, si Ko ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa U.S. Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Maging bago liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Ko. Hindi ko alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Ko para makapagpagabot sa Amerika.
Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga nagsasabing natanggap na, pero hopefully nga natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinain natin sa kanya ay masunod. Pero pag-uusapan natin ng leadership, especially yung share ng ethics kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Saldico. Dagdag ni Di, pabor siyang ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa Infracom nito. Nag-convene naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. We will be guided by the sectors, the priority areas as expressed by the President. Yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. May mga apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan nito. Isa sa umaaray, ang 1st District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control. Just like in my case, may island barangays din po kami. Kaugnay naman sa panawagang i-release ng mga mambabatas ang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALE nila para masuri ng publiko, sinabi ng Speaker na pabor siya rito. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALE ng bawat isa. Para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Kung kakailangan ipakita ang aking SALE, why not? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nagmisulang ilog ang bahagi ng Espanya Boulevard sa Maynila kasunod ng malakas na pag-ulan ngayong gabi. May mga napilitang maglakad at lumusong sa baha. At ganyan din po ang sitwasyon ng bahagi ng Jose Abad Santos Avenue pasado alas 8 ngayong gabi. Gutter deep naman ang baha sa ilang bahagi ng Quezon City, kabilang nasa Anonas, Viluna at Maginhawa. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang residential building sa Binondo, Maynila ngayong gabi. Nailigtas ng mga rumespondeng bumbero ang 2 lalaking natrap sa nasusunog na gusali. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Natagpuan na ang mga bangkay ng 8 individual na nawala noong September 14 matapos maanod ng Talomo River sa Davao City. Kabilang po dyan ang 13 anyos na dalagita na naligo raw noon sa mini Asik-Asik Falls kasamang iba pang biktima. Ayon sa pulisya, halos 1 linggo bago nakita ang labi ng dalagita. Hindi na nagbigay ng pahayag ang ilan ng biktima na siyang kumilala sa kanyang labi. Lumabas din sa lansangan ang mga kilalang personalidad kabilang ang mga Kapuso Stars para ipanawagang mapanagot ang mga kurakot. Saksi, si Athena Imperial. Sabay-sabay tumakbo ang ilang Kapuso personalities bilang pakikiisa sa pagsugpo ng korupsyon sa bansa, kabilang sina Dingdong Dantes, Kuya Kim, Benjamin Alves, Faith De Silva at ilang miyembro ng isang running community. Ayon kay Dingdong, Pilipinas na malaya sa kurakot ang pangarap nila.
Nakiisa rin sa protesta si Rian Ramos. Turuan sila ng leksyon. Naroon din si PBB Kapuso big winner Mika Salamanca, dala ang isang blankong white cartolina. Aniya, nawala ang kanyang mensahe dahil ninakaw raw. Nagprotesta rin ang kapwa PBB housemate na si Dustin Yu, kasama sina David Licauco at Rahil Birria. Sina Gabby Garcia at Khalil Ramos, sinabing mahal nila ang Pilipinas, kaya ipaglalaban nila ito. Nag-perform naman ang The Voice Kids coaches na sina Paulo at Miguel Benjamin Guico ng Ben & Ben. Sabay-sabay natin sabihin, nagsisilbi ka dapat! Kasama rin sa protesta ang It's Showtime hosts. Si Vice Ganda may mensahe para sa Pangulo. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw. Si Cardinal Pablo Virgilio David nagpasalamat sa suporta ni Vice Ganda sa paglaban sa katiwalian. Pero hindi anya sagot ang death penalty dahil ang mahihirap ang kadalasang nasesentensyahan habang nakakatakas ang mga mayayaman. Ang tugon sa korupsyon ay di raw kamatayan kundi malalim na reforma sa hustisya. Tayong naghahangad ng tunay at malalimang pagbabago pero sa mapayapang paraan. Mga kapatid, hindi po ito politika. Isa itong moral na paninindigan. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.